Kuya, aantayin mo pa bang mahuli ka bago mo tigilan yung bisyo mo? Ano bang bisyong pinagsasabi mo? Kuya, alam mo naman yung sinasabi ko eh. Hindi bisyo yung tumitikim-tikim lang. Kuya, alam ko lahat ng ginagawa mo. Yung pagdadrugs mo. Yung pambababae mo. Bakit ba kasi hindi ka na lang tumulong sa amin dito ni Linlin? Hoy, Waldo. May sarili akong trabaho. Hindi ko kailangan to hardware mo, kaya huwag mo ipagyayabang sa akin to. Hindi kita niyayabangan, kuya. Tinutulungan kita. Pero ano, mas pinipili mong sirain yung buhay mo. Dahil ano? Dahil sa paghihiwalay niyo ng asawa mo. Huwag mong idadamay dito. Anong nangyari sa amin ng asawa ko? Ha? Ha? Hoy! Ready! Ready! Sige! Sige, subukan mo! Hindi ako magdadalawang isip na ipupuksan ito! Ano? Ikaw naman kasi, pinapakialaman mo pa. Eh, ayaw makinig sa'yo ng kuya mong walang kwenta. Hindi ka naman pwedeng pabayaan yun, Lin eh. Ewan ko ba? Mabait naman dati yun eh. Masipag. Nagkaganyan lang yun nung naghiwalay sila ng asawa niya. Waldo, nagbabago ang tao. Matitigil din yung pambababae niya kapag nakahanap ulit siya ng babaeng mamahalin niya. Sana nga makahanap siya ng makakapagpabago sa kanya. Eh sana bago ako mawala, maging maayos na yung buhay niya. Alam mo, tingin ko yung katulad mo yung kailangan ni Kuya. Matapang ka, pero kapag bigay, palaban pero mapagpatawad. Yung mga katangian mo yung kailangan talaga ni Kuya. Aba, talagang magbabago sa akin yun, no? Kung hindi, mata lang niya ang walang latay. Tsaka, hindi pa ba siya makakontento sa beauty na to? Kaya napakaswerte ko siya. Napakaswerte ko. Napakaswerte ng mga anak natin sa'yo. Dahil ikaw yung the best nanay at the best na asawa. Ma? Ma, bakit? Kumikirot na naman eh. May nakapana naman kasi akong bukol dito.